Okay mga sir, meron tayong gagawin na Suzuki SkyDrive. So medyo matagal to na stock mga boss. Ngayon first time natin gumawa ng Suzuki SkyDrive. Kadalasan kasi ang mga ginagawa natin ay mga pambiyahe, kagaya ng Barako, Supremo, TMX, mga Badja, mga ganon. Yun ang karamihan natin na ginagawa. So ngayon first time sa atin may nagpagawa nitong Suzuki SkyDrive. Ang gagawin dito mga boss, magpapalit ng block na stock to, tapos magpapalit siya ng block tsaka carburetor. Tignan natin kung maayos natin to mga boss. Yung upuan niya, ayusin din yung upuan. Ngayon ayaw niya umandar mga boss, pero mayroon naman siyang battery. Matagal na stock daw to, mga buwan din, pero nag-start, nagredundo naman siya. Yan mga boss, ayaw lang siya mag-start. So bago yun, doon muna tayo sa tanggalin natin yung makina kasi magpalit tayo ng block. Okay, tingnan natin kung kaya natin to mga boss. Okay, natanggal na natin yung itong makina. Nahihiwalay natin doon sa sa kanyang chassis. Tanggal na natin. Bali tinanggal na lang natin dito yung yung wire. Yung galing stator, pulser saka yung charging. Pinutol na lang natin yan kasi wala na siyang sakit. Ngayon dito na tayo. Tatanggalin natin yung head. Kasi papalitan natin ng block. So yung kakabit natin yung block ng saka carburetor. Okay, dito mga sir, natanggal na natin dito yung mga hose ng ASB, yung air suction valve. So bali dito mga boss, tingnan nyo na lang maigi yung mga connection bago nyo kalasin. Gaya nito mga sir, itong mga hose dito. So tandaan nyo lang yung mga part na yan kung saan siya nakasaksak, para pag nagbalik tayo hindi natin mamali ng lagay. Okay, ngayon tanggalin natin yung cover ng itong plastic, kasi ito yung nagsisilbing siya yung para lumamig yung makina niya. So itong plastic na to, napakahalaga nito para yung hangin ay sa block, mahanginan yung block niya mula doon sa stator pan patungo dito sa loob ng block sa niya, yung mga pins niya, bali mahanginan yan. Ngayon dito tinanggalan natin yung manifold ng carburetor. Ngayon yung mga tornilyo na tinanggal natin, nilagay ulit natin doon sa pwesto niya para di na tayo maghanap. So dito tinatanggal na natin yung mga tornilyo ng yung para sa pan cover. Yun mga sir, sobrang dumi niya talaga kasi stock nga to, hindi rin masyadong na dilinisan. Ngayon tinatanggal na natin dito ang ang dalawang bolt ng cover, head cover, bolt ng head cover, bali dalawa rito. Okay yan mga sir, natanggal na natin tong head cover. So maingat tayo dito sa pagkakalas mga boss, kasi first time lang natin magbaklas ng ganito. Ngayon dito sa sa may yung pan ng yan, meron marking dito. Yan, tapat lang natin dito sa yan, dito naman sa markings din dito. Pagtapatin lang natin. So ito yung palatandaan ng top dead center. Ngayon para masigurado natin na naka top dead center ba talaga yan,
Kasi pwedeng maliis yung ano eh, yung pan na yun eh. Matigyan natin dito sa ano, sa valvula. Gumagalaw siya. Tapos pag iniikot natin yung ano, yung pan, stator pan, hindi gumagalaw yung rocker arm. So ibig sabihin naka-top dead center ito. Kasi yung ating rocker arm ay meron din siyang konting play para dun sa valve clearance. So naka-top dead center to mga boss ngayon. Yan lang po yung mga markings na nakita ko dito. Ngayon gamit tayo ng Allen wrench. Tanggalin natin ng ano, nasa 4mm lang to. Tanggalin natin yung bolt ng rocker arm ng cam sprocket. So dito mga sir, maingat tayo sa pagtatanggal ng ano, ng bolt kasi meron siyang yung ano, yung para sa decompression, yung decompression release. Maingat tayo sa pagkakalas kasi para hindi siya matanggal agad. Makakita natin yung tamang pwesto. Dahil first time lang tayo magbabaklas ng ganitong modelo. O yan, dito mga certainty natin na maigi yung tamang pwesto niya bago natin kalasin itong decompression release. So upon sa check up natin dito, napansin natin ang kahawig niya ay ano, Suzuki Shogun R. Okay, ito na yung decompression release. So dito sa cam sprocket meron tayong nakitang dalawang line. Yan, kalibel na ng itong pinakalabi ng cylinder head. Para siyang Honda CB naman 125 yung design ng guhit niya. Yan. So yun yung palatandaan nung naka top dead center siya. Yung dalawang linya naka-align doon sa labi ng cylinder head. Ngayon tanggalin na natin yung tensioner.
Okay mga boss, yan na po yung first part natin. Baklas na natin yung cylinder head. Okay. So base sa ano natin, medyo pares lang naman sila ng ibang motor din. Kahit first time lang natin nagbaklas ng ganitong modelo. So parang pares lang din naman siya sa iba. Ano, yun at yun din naman ang mga piyesa niya. Okay, abangan natin yung secret part, yung pag-assemble naman natin mga boss.